Ilang taon po ang nakararaan sa dati kong parokya ay may ganitong pagdiriwang din po ng linggo ng palaspas. No? Sinimulan po namin ang ritual ng prosesyon o pagbabasbas ng palaspas sa isang basketball court na di kalayuan po sa simbahan o sa parokya. So nagsimula na po akong magdasal dun sa ritual ng pagbabasbas. Ang daming tao kagaya nito, may mga palaspas, sabik na mabindisyonan ng kanilang mga palaspas. Pero meron akong isang napansin na isang binatilyo. Yung binatilyong iyon, walang hawak na palaspas. Ang hawak niya, cellphone. Ano ginagawa niya? Kinukunan niya ako ng picture. Ayan. Nandyan siya sa harapan. Kuha. Tumingin ako sa kaliwa. Nandito siya. Kuha ng picture. Tumingin ako sa kanan. Nandito siya. Kuha ng picture. Nagbabasbas ako ng mga palaspas. Kuha ng picture. Kahit saan ako pumunta, kuha ng picture. Nung matapos po yung pagbabasbas ng palaspas, ito po yung magsisimula ng magprosesyon papuntang simbahan. Tama po ba? At sa pagkakataong ito, napapalapit siya sa akin, nakita ko, yung kanyang hawak, sandali lang. Wala namang camera, yung cellphone na ginagamit niya ko para kuhunan ako. Nakapaganon ako. At hindi nagtagal, napalapit talaga siya sa akin, nandito na sa harapan ko. Alam niyo kung ano na-discover ko? Yung kanyang hawak ay hindi cellphone na walang camera, kung hindi isang matchbox. Isang kotse-kotsihan na maliit. No? Buong panahon, yun ang pinangkukuha niya sa akin. Ano? Alam niyo, natawa na lang ako. Nagtawanan kaming dalawa. No? Hindi ko na nagawang mainis. Nagtawanan na lang kaming dalawa. Sana lahat ng niloloko, tinatawanan lang ang panloloko. Sana lahat ng dinadaya, tinatawanan lang ang pandaraya. Alam nyo, masarap po na minsan marami tayong mga bagay na tinatanggap sa Diyos na nagbibigay ng kagalakan o kasayahan sa atin. Ikaw ay gumaling sa karamdaman, nakapasa yung anak mo sa examination, nakakapasok sa isang trabaho, napadala sa ibang bansa, ano? Ikaw ay na-promote sa iyong opisina, no? At ikaw ay dinalong ng mga kaibigan mo, may mga dalang regalo, may mga pagkain, lumabas kayo ng pamilya mo, nag-outing kayo, wow! Bihirang-bihira kayong makumpleto. Nag-outing pa kayo after ng Easter Sunday. Meron kayong Easter family outing, no? Ang saya-saya, kumpleto ang pamilya, family reunion, nandun ang mga anak mo, mga apo mo. Ay, ang sarap-sarap. Nandyan lahat sila. Ang sarap makita ang mga anak at mga apo magkakasama. Sa kabilang banda, hindi laging ganon. Ang katotohanan, minsan tayo'y niloloko, dinadaya, ninanakawan. Minsan tayo ay pinanghihinaan dahil sa karamdaman. Iniiwan tayo ng ating mga anak, hindi na tayo dinadalaw. Minsan nagtatampo tayo sa ating mga magulang, galit sa ating kapatid. Minsan, nag-iisa lang tayo, walang nakaalala ng birthday, walang dumadalaw sa iyo. Feeling mo nag-iisa ka na lang sa mundo, walang dumadamay. May mga pagkakataon na ikaw ay hindi nauungusan ng mga kaopisina mo. Inaasahan mo ikay mapopromote, hindi ka na-promote. Minsan, yung buhay natin na sana ay magandang-maganda't masaya, minsan ang buhay natin bumabaliktad. Para tayong sinusukuban ng mundo, ng bigat ng mundo. Ano ang gagawin natin? Maghihimutok na lamang ba tayo? Magagalit ba tayo sa Diyos? Sisisihin ba natin ang Diyos sa mga nangyayari sa buhay natin? Gaganti ba tayo? O aabangan nating gumante sa mga taong umabuso o nanloko sa atin? Lalayo na lamang ba tayo? I-isolate na lamang ba ang natin ang ating sarili? Hihiwalay na lamang tayo? Magtatampo tayo? Dadalhin natin sa ating kalooban yung mabigat na damdamin dun sa isa, hindi mo nakikibuin? Ikaw ba ay magiging masungit na lamang kahit kanino at kahit saan? Yung ba ang dapat mong gawin? Tama ba iyon? Yung ba ang tamang tugon?
Tingnan natin yung Ebanghelyo. Si Jesus, minsan, mayroong 12 matatalik na kaibigan na tinatawag nating mga alagad. Sinama ni Jesus sila. Sila ay kasama. Sinusundan nila si Jesus kahit saan pumunta. Kung saan matutulog ang Panginoon, doon sila matutulog. Doon sa kaparehong mesa, doon sila kakain kasama ang Panginoon. Sila ay pinubulungan ng Panginoon, pinapapaliwanagan ng Panginoon sa lahat ng kanyang mga pangaral. Very close itong 12 alagad na ito. Maliban dito, nandyan yung mga tao, hindi mo mabilang ng mga tao. Sunod ng sunod sa kanya kahit walang baon, kahit gutumin. Pag pumunta siya sa bundok, pumunta sa disyerto, pumunta doon sa tabing dagat, pumunta sa kung saan-saan, kasunod lagi itong mga tao. Walang gustong mangyari kung hindi makita ang Panginoon. Pero isang araw, ano nangyari? Nasa na yung mga alagad? Itinatwa siya nung isa, ipinagkaila siya nung isa pa, itinakbuhan siya nung mga ibang mga alagad. Nasa na yung mga alagad? Nasa na yung mga tao nagsisigawan, o sana sa anak ni David may hawak na palaspas. Inilalagay yung balabal sa kanilang sa dadaanan ni Jesus. Nasa na yung mga tao na abot-abot ang papuri sa Panginoon. Napilit na inaabot siya, mahawakan lang yung kanyang dulo ng kanyang damit. Ay sapat na sa kanila. Nasa na yung mga tao? Biglang nawala. Yung mundo ng Panginoon, parang tila sinakluban na ng mundo. Nabaliktad na ang lahat. Pero meron tayong magandang dapat matignan o matutunan sa Panginoon. Nawala man ang lahat sa Kanya. Nawala ang Kanyang kalayaan. Nawala ang kalayaan niyang malapitan ng Kanyang ina at yakapin. Nawala ang Kanyang kalayaan para mangaral. Nawala ang Kanyang kalayaan. Siya ay ginapos. Siya ay pinahirapan. Pinadala ang krus sa Kanya. Ipinako sa krus. Nawala ang lahat sa Kanya. Pero isa ang hindi nawala sa Panginoon. Ano yon? Ano po iyon? Ang hindi nawala sa Panginoong Jesus ay ang Kanyang paninindigan na siya ay minamahal na anak ng Ama sa langit. Nawala ang lahat. Lahat ng papuri. Lahat ng hahangad ng Panginoon ng tao sa Kanya. Nawala ang lahat, pero mayroong isang bagay na hindi hinayaang mawala ang Panginoon. Ano yon? Yung Kanyang paninindigan, matibay na paniniwala, kahit mawala ang lahat sa akin, ako ay mananatiling minamahal na anak ng Diyos Ama. Mga kapatid, higit sa pagiging taong iniwan ng minamahal mo, ikaw ay ang anak ng Diyos na hindi niya iiwanan. Higit sa taong niloko ng matalik mong kaibigan o taong pinagkakatiwalaan mo, ikaw ay anak ng Diyos na Kanyang inaangkin para sa Kanya. Higit sa taong niloko, higit sa taong lugmok sa kahirapan sa buhay na ito, ikaw ay anak ng Diyos na pagmamanahan ng Kanyang kaharian. Higit sa isang taong iniwan ng lahat, lubog sa kalungkutan at awa sa sarili, ikaw ay anak ng Diyos na Kanyang pinakamamahal at kailanman hindi iiwan. Mawala man ang lahat sa atin, pero wag natin kailanman bibitawan na tayo ay anak ng Diyos. Si Jesus, kahit minumura siya ng mga tao, tinalikuran siya ng lahat, ano ang sabi niya? Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Hindi siya natinag, nanatili sa Kanya ang Kanyang paninindigan at mabigat na paniniwala na siya ay minamahal na anak ng Diyos Ama.
Huwag po nating ipagpalit ito. Huwag nating ipagpalit ang ating pagiging anak ng Diyos sa galit o paghihigante. Huwag po nating ipagpalit ang ating pagiging minamahal na anak ng Diyos dahil sa ating kalungkutan o kahirapan. Panghawakan po natin ito. Yakapin po natin ito. Ingatan po natin ito. Na kahit sino pa man tayo, ano pa man ang tingin ng tao sa atin, ano pa man ang mawala sa atin, ang mayroon tayo na kahit sino hindi pwedeng kumuha at tayo lamang ang pwedeng mag-ingat ay tayo ay minamahal na anak ng Diyos.